Hi mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat at mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. Magpapasalamat pala ako mga kasawi sa bago kong 2 subscriber mga kasawi. Sobrang nakaka-touch kasi tinangkilik nyo ako kaya sinuscribe nyo ako. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo at sinuscribe nyo po ako mga kasawi sa YouTube channel ko. Eto po sila, nagpapasalamat po ako kay Sir Raul Salazar at saka kay Mike Chu. Ayan, sobrang salamat po kay Sir Raul Salazar and Mike Chu po. Shout out po sa inyong dalawa na bago ko pong subscriber sa YouTube channel ko. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo mga kasawi sa aking mga bagong subscriber. Sobrang thank you po dahil malaking tulong po ito para sa akin, para sa mga anak ko po mga kasawi. At syempre mga kasawi, ang ganda ng ating tatalakayin natin ngayong umaga at alam ko na maraming makakarelate sa topic na ito mga kasawi. Ano ang 3 dapat gawin para tumagal ang pagsasama ng mag-asawa or mag-jowa mga kasawi? Pakinggan nyo ito mga kababaihan at kalalakihan sa topic na ito. Ang una natin na dapat gawin mga kasawi is respeto sa isa't isa. Alam nyo ba mga kasawi, ang pagsasama ng mag-asawa or mag-jowa mga kasawi, napaka-importante na magkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa mga kasawi. Siyempre kapag once na nirespeto nyo ang bawat isa, alam nyo bang napapamintain nyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa mga kasawi? Nagkakaroon ba kayo na kahit iba ang banding ng asawa nyo, for example, tama ng asawa nyo yung friends niya na mga girls yan, girls talk, diba? Syempre mga boys din naman, boys talk din sila. Alam mo ba, napaka-importante na bigyan mo ng respeto kung sino ang mga tao na nakakasama niya. Alam niyo ba kung bakit mga kasawi? Napaka-importante yun na maging malaya siya kung sino yung kakasamahin niyang kaibigan. Ganun din siya. Alam niyo ba minsan kapag matagal na ang isang relasyon, alam niyo ba minsan kapag kayong dalawa lang yung lagi nagbabanding, alam mo yung tipo na nagkakasawaan din kayo. Wala na kasi yung circle ng buhay nyo, kundi doon lang, yung dalawa lang kayo. Mas maganda minsan na kahit na nagbabanding yung asawa mo sa mga kaibigan niya at ganun din siya, napaka-importante yun na payagan nyo mga girls at mga boys ang inyong mga asawa dahil maganda ito, at least nagiging malaya siya kahit na meron na siyang asawa mga kasawi. At ang importante doon, syempre nagkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Gawin niyo yon mga kasawi kasi mas magpapatatag ito ng pagsasama niyong dalawa. Respetuhin niyo ang bawat isa kung ano ang gusto niya at kung ano ang gusto mo. Kasi kapag parehas kayo na against mga kasawi, nagkakaroon ito ng pagtatalo. Ang ending, andun lang kayo sa bahay dalawa. Sige, pagpalagay natin na ganun. Pero hindi mo ba alam, parang nagkakaroon lang kayo ng iringan. Hindi lang magiging maganda ang pagsasama nyo. Ang ending pa nito mga kasawi ay mag-aaway at mag-aaway kayo. Kasi nga, nagsasawa na kayo dahil pares lang naman kayo na araw-araw na magkakasama. Pero hindi kayo nakakapagbanding sa ibang tao, sa mga kaibigan ninyo mga kasawi. Ayan yung ating unang dapat gawin mga kasawi. Ang pangalawa mga kasawi, napaka-importante ito sa mag-asawa or jowa mga kasawi, ang tiwala sa isa't isa. Alam niyo ba napaka-importante ang tiwala? Bakit? Kasi kapag once na nagkakaroon tayo ng tiwala sa bawat isa, alam mo ba nga haba at tatagal talaga ang inyong relasyon. Dahil andun yung pundasyon na tipo na may tiwala ka sa asawa mo na kahit saan ito pumunta, kahit sino ang kasama niya, may tiwala ka dahil alam mo sa sarili mo na hindi niya kayang gawin ito. For example mga kasawi, sa tingin mo ba, kapag ka ang asawa mo ay i-check mo yung cellphone niya, araw-araw mo chine-check, ayan mga kasawi, for example, tapos meron kang mabasa ngayon. Kapag nabasa mo yon at nalaman mo na meron ka-chat ang asawa mo, sino ba ang nagsimula ng gulo? Sino ba ang nagsimula ng ikakasira ng tiwala mo? Diba siya, hindi ikaw? Bakit? Kaya nga ikaw naging malaya ka na binibigay mo yung trust sa kanya. Kasi nga alam mo na may tiwala ka sa kanya at hindi siya magluloko dahil nagkakaroon ka ng tiwala sa kanya. Diba? Ibig sabihin kapag sinira niya yun, dugi siya. Kasi nga andun na masisira yung relasyon ninyo mga kasawi. Kahit kasi araw-araw mo pang iti-check ang cellphone ng asawa mo, pero at kung magluluko at magluluko ito, talagang magluluko yan. Kasi 'di ba kahit nga wala siyang cellphone, pero kung magluluko ito, ang daming mga rason na pwedeng gamitin sa laptop, pwede makipag-chat, makikihiram ng cellphone kahit kanino. Kung magluluko talaga siya, ay magluluko kahit na bantay sarado mo pa yan mga kasawi. Pero ang lalaki, kahit na eto ay kumpleto siya lahat, cellphone niya, hawak niya, lahat ng gadget na sa kanya, pero ang lalaki, kahit anong panunukso na isang babae, isang lalaki, pero kung hindi ito magluluko sa'yo, tatandaan niyo mga kasawi, hindi ito
magluloko. At kontento ito kasi nga happy life siya. Kapag happy life naman ang isang tao, contented ito sa inyo mga kasawi. At hindi niya na magawang magluloko pa. Kasi nga happy life na siya para sa'yo mga kasawi. Kaya lagi niyo tatandaan, huwag niyo palagi i-check yung cellphone ng asawa niyo. Hayaan niyo siya kasi nga konsensya niya na yon kung talagang ang cellphone niya or magluloko. Konsensya niya na yon kung magluloko siya. Kung ganun, hindi mo siya hinihigpitan sa mga gawain niya or ginagawa niya sa pang-araw-araw mga kasawi, lalo na pagdating sa kanilang mga cellphone. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasawi, napaka-importante ito na wag niyong babaliwalain mga kasawi. Intimate scene. Ayan. Alam niyo ba sa mag-asawa, napaka-importante na magkaroon kayo ng panahon at oras pagdating sa labing-labing niyo mga kasawi. Bakit? Ito ang isa sa nagpapatagal ng isang relasyon. Yung tipo ba na andyan ka nga, yan ganyan kayo mag-asawa, magsasama kayo, pero walang nangyayari sa inyo. Walang intimate na nangyayari sa inyo mga kasawi. Parang naandyan lang kayo pero patay kayo sa isa't isa. Yung naandyan lang kayo para masabi lang na buo yung pamilya, naandyan kayo para lang sa mga anak ninyo. Pero wala kayong na-intimate na nangyayari sa inyong mga kasawi. Diba ang pangit tingnan nun? Kaya kailangan panitilihin nyo kahit na matagal na kayo, nagkakaroon kayo ng oras dalawa. Naku, pwede kayong nag-travel kung saan dito, dalawa lang kayo, okay lang yun. Napaka-importante yun para maparamdam nyo sa isa't isa ang pagmamahal nyo mga kasawi. At higit sa lahat ay nakapagpapatatag ito ng relasyon kapag ka narorotain nyo ang inyong intimate scene mga kasawi. Napaka-importante yan sa mag-asawa. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Ang lalaki kasi, tatandaan ninyo, kapag ito ay busog sa ganito mga kasawi, alam nyo ba, yung hindi na sila makakapaghanap pa ng iba kasi sa'yo palang sulit na ito mga kasawi. At syempre, huwag kayong makonsensya na kahit minsan, di ba, nanay naman talaga tayo na iiwan natin yung anak natin na andyan sa pagkakatiwalaan natin. Tapos, syempre, magta-travel kayo mag-asawa. Lagi niyong tatandaan, magkaroon kayong dalawa ng intimate scene na kayong dalawa lang at higit sa lahat, bonding moment nyo na yon. Napakasarap yun mga kasawi. Nasulitin ninyo kasi darating ang panahon na kayong dalawa lang yung matitira kasi yung mga anak ninyo ay tatanda na ito at magkakaroon ng sariling pamilya. At syempre, ang matitira ay kayong dalawa lang na mag-asawa. Lagi niyong tatandaan yan mga kasawi. Napaka-importante ito. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Sa lahat ng mag-asawa or mag-jowa, alam nyo ba na napaka-importante itong tatlo natin na dapat gawin yung nabanggit ko kanina. Bakit? Dahil alam nyo ba, ito yung isa sa mga dapat nating gawin mga kasawi. Yung tiwala, ayan, magkaroon ng bonding moment, intimate scene. Alam nyo ba, napaka-importante yon sa atin na mag-asawa or magjowa. Kasi hindi kayo nagkakasawaan at hindi rin kayo talaga nabuboring sa pagsasama ninyo na mag-asawa. Bigyan nyo ng space ang asawa ninyo. Lagi na tatandaan. Yun ba ang gusto niyang gumala na kasama yung kaibigan niya? Ganon din yun sa lalaki, ganon din yun sa babae. Respetuhin nyo kung ano yung gusto ng bawat misis nyo at mister ninyo. Kung magpaalam siya sa'yo na maayos, why not go? At least alam mo kung sino ang mga kasama niya mga kasawi. Hindi masamang maging maluwag sa ating mga asawa, lalo pat alam mo sa sarili mo na wala naman siyang ginagawang masama. Sa kanya na lang yun kung may gagawin siyang pagkakasala mga kasawi sa inyo. Kasi konsensya niya na talaga yun kapag gagawin niya pa yun. Pero para sa iyo, hindi nagsimula yun yung kasalanan na yun, kundi sa kanya mga kasawi. Lagi nyo kasing tatandaan, ang isang relasyon na mag-asawa, lalo kapag tumatagal ito, ay para na lang kayong magkaibigan dahil sa mga anak ninyo. Kailangan huwag na huwag nyo sasabihin yun sa isa't isa na kaya kayo nagsasama dahil sa anak nyo lang. Without love making, ayan, yun yung dapat wag na gawin ninyo mga kasawi. Kailangan panatilihin nyo, naging maayos ang inyong pagsasama at magkaroon kayo ng intimate scene mga kasawi. Dahil doon nyo mapapasabi sa sarili nyo ang alab ng inyong nararamdaman sa isa't isa. At least naging mainit pa rin ang inyong labing-labing mga kasawi. Kasi nga pagdating ng araw mga kasawi, kayong dalawa na lang ang magsasama. Paano nyo to mapapanatili na kayong dalawa lang?
kung natukso na siya sa iba. Kung kayong dalawa hindi pa kayo okay, kasi nga dahil wala na kayong tiwala sa isa't isa, 'di ba? Banghayan dito, away dito, away doon. So ang ending wala, wasak, hiwalay kayo, mga kasawi. Kailangan yung tatandaan, napaka-importante ito mga kasawi, na talagang ibuklod ninyo ang dalawa at i-build ninyo ang inyong relasyon, na kasama nyo ang pamilya nyo at higit sa lahat mga anak mo at asawa mo mga kasawi. Makontento araw-araw, nakasama nyo ang asawa nyo, kung sino man ang maging makontento tayo sa ating mga asawa mga kasawi. So yan lang yung aking advice mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment mga kasawi. At syempre mahal kayo ng inyong advisor. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na po kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Mahal kayo ng inyong advisor. Bye mga kasawi!